Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Eras-eras, bagay bayre. Bagay ba itong pang-birthday ni Ma'am Mercy Ong? Ha? Thank you very much. Pamasko ni Ma'am Mercy Ong. Good evening. Ma'am Mercy, alam ko wala ka pa dyan. Ha? Pero mamaya, babanggitin ko rin ito. Maganda ba ito? Approve ba sa inyo? Good evening, everybody. Welcome to the program, Your Honor, please. Dito po sa ating Broad Streamcast Communicators. Good evening. Sana po sabahan niyo kami alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi.
And this happens every night, Mondays through Fridays. Sana po i-like, share, and i-follow po ninyo ang ating programa, ang ating page para maraming makakapanood at makikibahagi dito po sa ating Your Honor Please. Ang dami ng ang dami ng bumabati. Jomai Maymar, good evening. Di pa tayo nagsisimula ng ating mga issues. Puro naman ngayon, sunog mga kabayan. Jomai Maymar, good evening, Sir Ben. Good evening po, sabi ni Jomai. Chincha Boss Buste, magandang gabi. You are watching from Kuwait. Eden Pedralves is coming from Tugigaraw, Cagayan. Magandang gabi, my classmate. Billion Gabriel, blessed Tuesday, Tatabit. Miss Universe, stay safe and healthy. More power to Your Honor, please. Hello, Salaw and DSC family. God bless. As always, God first. Share done na po. Ayan, si Ma'am Lilian, always share done. Jomai, Lodi talaga kita sa pormahan, sir. Talaga. Okay ba ito? Ayos ba? Bigay ni Ma'am Mercy ito eh. Eden Pedralves, good evening po. Beth Paipon, pamangkin, na nandyan pa sa Tugigaraw, nakaalis na sila ba dito, ha? Papunta na ng Lawag, Ilocos Norte. Beth Paipon, good evening. Chincha Buste, good evening po, Sir Ben, Ma'am Lynn, and to all your viewers. God bless po. Yan. Tito Ben and Miss Universe, ganda. Sabi ni Beth Paipon. Oscar de la Cruz is watching. Good evening. Nako, hindi ko nasagot kanina. May tawag pala si Kaoka Malapitan, ang ating congressman, dating mayor po natin ng Caloocan. Hindi ko nasagot. Hindi ko man lang nako, Panginoon ko, my memory is failing me already. Ma'am Mercy, how are you? Magandang gabi po. Dilaw na dilaw si Tata Ben ngayon. Gawa mo. Rachibu Menjola is watching. Cesar Torrado, Padre, good evening. Magandang gabi sa lahat ng mga taga-Kalayan. Meron pa kaming hinahanap na 3. Kasama ni April Grace at ganoon din si sino yung Vice President niya? Miss Ramos. Meron pang 3 na hinahanap ng National Bureau of Investigation. Russell Escalante, Gilbert Fernando at Felicitas Fernando. Ayan, meron pang Bukaw eh. Jocelyn Bukaw. Adong, hindi ko alam kung kaano-ano mo ire. Adong is my classmate way back sa St. Bartholomew's Academy. Ratchibum Menjola. Gandang gabi po, Sir Ben Paipon. Ayan, good evening, sir. Good evening, ma'am. Mercy, good evening po, Kuya Ben and Ma'am Lynn. God bless po. Lagi po kayo mag-iingat. Okay? Mag-iingat naman po. Mavic Meneses, good evening. Watching po from San Jose del Monte, Bulacan po. And more power. Yan, more power. Melito Rodelio Militante is also watching. Guwapo kayo, sir, sa suot ninyo. Bumabata kayo. Gawa mo ito eh. This is your gift last Christmas. Maraming salamat. Kita mo naman, pinahalagan mo natin. Terno kami ni Ma'am Lynn. Okay? Angel Panuda, Ma'am Angel, good evening. Kumusta po kayo dyan? Nympha Payas, Melito, buenas noches, Señor Ben Feliz Visionado. A todos los seguidores de su programa, Your Honor, please. Rachibu Menjola, the color suits your sir. You look more huggy. Talaga. Ayos ba talaga? Walang biro, ha?
Walang biro, ha? Okay. Angel Panuda, magandang gabi, Kuya Ben. Oh, gandang gabi din po, Ma'am Angel. Oh, merci ong shout out po kay Wilfredo Agustino. Oh, magandang gabi po sa mga taga Mindoro, lalo-lalo na kay Ginoong Wilfredo Agustino mula kay Ma'am Mercy Ong. Michelle Tejoso Manicol Abmanyaw. Pa-shout out po from Caloocan. Yan. Caloocan, how are you? Eras is also monitoring the program right now. Eras, good evening. Oh, okay ba si Kuya Ben? Ayos ba? Okay. Ricky Tisoy. Oh, mas pogi si Ricky Tisoy. Ha? Padre, takbo! You look good, sabi ni Ricky. Salamat. Sana ikaw din. And sana all. Ayan. Watching pare, sabi ni Ricky Tisoy. Okay. Yan muna ang babatiin natin. Mamaya na yung iba naman. Oh. Magsimula na po tayo sa ating talakayan. Gusto ko pag-usapan muna natin itong Ramos Legacy. Kasi kahapon, wala ko tayo dito. Pagod na pagod si Tata Ben Paipon. Hapon, pasensya na ho kayo ha. Nagagalit ka si Mel eh. Mel, wag kang magagalit kay Tata Ben eh. 47 na ako pre. O talagang ginawa po namin ang lahat na magagawa para matapos po yung kailangan natin gawin para sa ating BSN. I'm happy to report na medyo ayos na. Isa na lang ho. BIR na lamang ito. But that will happen on Thursday. Pupunta ako kami sa City Hall ulit. Para kukunin na, babayaran na po yung kailangan, bayaran, and then diretso na po kami sa Bureau of Internal Revenue. Kasama po si Ma'am Lilian Gabriel. At natutuwa si Ma'am Jean. At siyempre si Lynn. Tuwan-tuwa ho sila kasi bawat pahinga kain eh. Meron kaming dalawang kasama ho, isang bata at isang medyo matanda na ho. Ang pangalan po ni Lynn Sagdalan. Maya kumakain ng dalawa. Talaga naman. Nerly, thank you very much. Nako, nag-aksaya pa ng panahon mula sa Cavite ho, si Nerly Escalante. At nagkita ho kami sa SM City Hall, Manila. At binigyan po kami ng galing pa po sa Kalayan. And I'm very, very appreciative of this. Nerly, makakatikim ako ng isdang Kalayan. Pero most importantly, meron akong research. Alam po ninyo, research ko sa Kalayan is a treasure. Treasure ho. Bihira na po yata ngayon yan. Bihira na po. Pero binigyan po ako ni I think ito ay para sa kanila ho. Sa bahay lamang po sana nila ito. Kasi very special ito for Kalayanos. Pero binigyan ako ni Ma'am Nerly. Nerly, thank you very much. From Cavite to Manila. Yan, thank you ha. Maraming salamat. Ricky Tisoy, you look good. Honest and serious talk. Sir, bagay sa iyo ang kulay. Looks young and right. Talaga, Ratchibong ha. Wag hindi ka nagbibiro ha. Okay. Umpisaan na ho natin. Ang talakayan muna. Pero nanonood na rin si Ma'am Gilda Liapitan, classmate ko ito eh. Mel Rodelio Militante, pogi si Tata Ben, pero di mukhang bata. Bakit? Maniniwala akong mukhang bata si Tata Ben kung magdadahiperpus at nakatsyupon habang nagproprograma. Wait for it, ha? Magchuchupon ako. Magdadayaper ako, ha? No, totoo. Ha? Inaabangan mo, ha? Okay. Nagbubukang bata tayo.
Norman Escalante, waiting for you in the Philippines, ha? Norman? Okay. Okay na yan. Okay. Thank you very much. Norman Escalante, watching already. Alright, mga kababayan. Muna, ito first issue po natin. I wanted to talk about this sana yesterday because the other day, pumanaw na po ang ating dating 12th President of the Philippines, si Fidel Valdez Ramos. Easily ho, si Mr. Ramos, sa larangan ng leadership, number 1 po siya. Magaling talaga. Politika, magaling din mamulitika. Oh, marunong talagang makisama. And he knows who to speak with, he knows who to talk with. Nagawa po niya mapahinuhod ang mga rebelde sa Mindanao, lalong-lalo na yung mga MILF, nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa Mindanao. Of course, there is still gulo-gulo there, pero overall, nakagawa po si Mr. President Fidel Valdez Ramos ng isang kahangahangang kapayapaan sa Mindanao. The peace process is still a process. Magpapatuloy po sana ito hanggang sa makamit po natin ang tunay na kapayapaan sa buong Pilipinas. Because there is still the NPAs, there is still the communists. Pero nadagdagan ito, marami po tayong mga kalabang mga komunista in check. Sana ito ang asikasuhin po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero, mga kababayan, what lives as an imprint to me, ito pong isa sa mga tinatawag na legacy ng Pangulong Fidel Valdez Ramos when he was the President of the Republic of the Philippines. I hope you will agree with me na kung sabihin ko sa inyo na private partnership in business ay naganap po sa panunungkulan ng Pangulong Fidel Valdez Ramos. Tinapulso ni Pangulong Ramos ang pakikialam ng gobyerno natin sa negosyo. Hindi na po tayo nakikipagkompetensya po sa kanila. Sinikap po niya na pumasok ko sa atin ang mga foreign investors. At pumasok naman po sila. Gumanda po ang ekonomiya po natin. Naging usap-usapan po ang pagiging tiger economy of Asia ang Pilipinas. Dahil po kay Mr. Fidel Valdez Ramos. Sa buong Asia, kinilala po siya being mahusay na leader. Hindi naman po sa ekonomiya, hindi naman po economist si Mr. Ramos, pero umangat po ang ekonomiya ng ating bansa because of the influx of foreign investors. How did he do it? Paano niya ginawa? Wala pang batas sa Foreign Investment Act noong araw. Pero pinapasok talaga ang mga foreign investments. Pero alam po ninyo ang natatanging ginawa ho ni Mr. Ramos para makapasok dito mga foreign investments. Ibinigay po niya sa mga negosyante kapangyarihan to determine the prices of their products. That was one hell of a decision, I guess, that maybe remains a legacy today or the other way around. Ito po ba ay legacy? O ito'y kasiraan po ng ating gobyerno? Tingnan ninyo mabuti mga kababayan.
Mr. Ramos gave businessmen the power to determine the prices of products in the country. Oil, power, and so on and so forth. May batas po dito. Oil deregulation, meron pong batas para sa power, EPIRA law, and so on and so forth po, mga kababayan. To a point that, actually today, makikita po ninyo ang epekto ng desisyon na ang kapangyarihan po ay wala na sa gobyerno kundi napunta na ho sa mga negosyante. So what do we feel today? Ano po ang nararamdaman po ng mga Pilipino ngayon? Wala na sa ating gobyerno ang kapangyarihan na pamahalaan po ang presyo ng mga precious commodities like oil products, like power. Wala na ho sa gobyerno natin. Nasa negosyante na po ang kapangyarihan para presyohan ho ang kanilang mga produkto. Do we have a solution to this at this point in time where there is crisis, mga kababayan? Oil crisis, food crisis, and so on and so forth. Sa tingin ko, ngayon lamang po ninyo madidinig na may nagre-reklamo sa ngayon dahil po sa ginawa ng Pangulong Fidel Valdez Ramos na sinangayunan naman po ng mga sumusunod na mga presidente ho natin. Pinagpapatuloy po ng mga presidente natin. Hanggang ngayon, Pangulong Marcos ay sumusunod dito. But look at the president today. Meron po ba siyang nagawa para tutulan ho yung pagtaas ng presyo ng mga gasolina, diesel, kerosene, LPG dito sa ating bansa? Who suffers now? Sino po ang nahihirapan ho sa ngayon? My friends, pag-aralan ho natin mabuti ito, especially now, na meron pong umiiral na batas na Foreign Investment Act. Hindi po ako tutol. Hindi po ako tutol na pumasok ko dito mga foreigners. Pero wala na po bang yung renda ho sa kanilang pagnenegosyo dito, 100% na ho. Bibili ng lupa, 100% pag-aari na po ng foreigners. Pumasok ho dito ang mga incheck, 100% incheck na ho ang may-ari ng kalupaan ho natin. So what happens after that? Take a look at the whole of Metro Manila today, mga kababayan. Tingnan ninyo kung sino po ang nagme-may-ari po ng mga lupa, prime lots in Metro Manila, and go to the other provinces. Tingnan po ninyo kung sino po ang nagme-may-ari ho ngayon. And you will be surprised to find out hindi na po pag-aari ng mga Pilipino. You want this to happen even more? Gusto po ba natin ito, mga kababayan? Sana ho yung mga government officials ho natin mag-isip-isip because hindi ko pumapasok dito ang foreigners, magdadala po silang pera para sa atin at akala ho natin makabubuti na po talaga sa atin. Take a look at what happened at Sri Lanka. Yung kasaysayan po ng Sri Lanka, tingnan ho ninyo anong nangyari sa bansang yan. Binusog ng China ho, ng pautang hanggang sa hindi na makabayad, hindi makahinga ang Sri Lanka. Yan, nagkagulo ho ang bansa nila. China ho, halos China ang may-ari ngayon ng buong Sri Lanka sa ngayon.
the Philippines will be like that probably in the very, very near future. Sapagkat, pero kung mag-iingat po ang ating Pangulong Marcos, maiwasan po natin ito. Pero kung si Duterte siguro, ang namamahala pa po dito, yung kanilang ugnayan ng very friendly relationship with China, mga kababayan, baka iba na po ang pangalan ng Pilipinas. Hindi na po Pilipinas ito, kung hindi Republic of China. Probinsya na po ng China. Pinasimulan po ito ni Mr. Ramos, mga kababayan. Public-private partnership. Maganda naman po. Pero there was no regulation. Wala hong renda ho. Ang pananatili ho, pamamahala, pag-control ng mga negosyante. Saan naman gusto nilang gawin sa Pilipinas? Ipinaubaya ho ng ating pamahalaan sa kanila. Why? Because they want, our government officials wanted the money so badly. Gusto nilang tumaas ang rating ng Pilipinas sa international community. But siguro sa tingin ko, mga kababayan, they forgot something. Na itong mga negosyanteng ito had one purpose in life also. More than yung aspirasyon ng mga Pilipino na umunlad. Mas matayo po ang aspirasyon ng mga foreigners to control the entire Filipino nation for their own personal interest. Yan po, mabigat po dito, mga kababayan. Sana ho yung mga batas na ginawa, i-review, i-revisa. I think it is a must for our lawmakers to look into this. Dapat ho tignan ho nila ito kasi bansa ho natin ito eh. Tingnan ho ninyo mga kababayan. Please take a look at the face of the Philippines today, the Metro Manila. Tingnan ho ninyo. Naglalaki ang mga gusali. Dito na lamang po sa Binondo area. Naglalakihan at nagtataas ang mga gusali. Tingnan ho ninyo. Sino ang nakatira ho dyan? Nasaan yung mga Pilipino ho? Yung mga Pilipino na sa Kapulong ho, kahabaan po ng, anong pangalan nito? Mel Lopez Boulevard dyan sa kapuntang pier. Yung mga Pilipino ho, nandun ho, naghahakot po ng basura, nagnenegosyo po ng, anong tawag doon, yung mga bakal-bakal, junk shop. Okupado na ho nila ang 2 lanes ng Mel Lopez Boulevard. Hindi po sinisita ng ating pamahala. Pero hirap na hirap po sa kabuhayan ang mga kapwa po natin Pilipino sa dakong yan, ng Binondo area, Tondo area. Pero yung nakatira ho sa matataas na mga gusali, tingnan ho ninyo kung sino ang mga yan. Kausapin ninyo ng Pilipino sa Pilipino, hindi kayo maintindihan at idededma ho kayo sapagkat wala kayong kwenta sa kanila. Ito po ang nakikita ko na nangyari ho sa panunungkulan ni Fidel Valdez Ramos. Bukod po doon sa nabenta yung 425, hindi po natin malaman sino na po ang kanino napunta yung pera. At sino po ngayon ang namamahala sa Global City? Tignan na ninyo mga kababayan. Pero maganda na ho ang Taguig ngayon, ha? Taguig. Pero sinong namamahala sa Taguig? Isang pamilya na lamang po ang namamahala po sa Taguig. Okay? This is the result of something that is hindi po natin napag-aralan talaga kung ano mangyayari. And now we go to political reforms. Diyos ko po, hindi ko na maintindihan kung ano ito nangyayari sa buhay po natin. The Philippines is not only divided between one party and the other. Hindi po, ang Pilipinas po ay hindi po divided between the Marcoses and the Dilawans.
Ang labanan sa politika ay hindi po between the Dilawans and the Marcoses anymore. Oh, it is a fight among almost every politician in every district, in every province, mga kababayan. There will come a time, maniwala kayo sa hindi, mga kababayan. The Philippines will be divided region by region. Pinamamahalan po ng gangster, pinamamahalan po ng mga dynasties. Yung pangarap po ni Robin Padilla na federalismo, hindi ba isa sa katuparan? Because that is not even a priority of Mr. Marcos. Pero tumayo, tumindig, lumaban sa Partido Federal. Federalism ang kanila. Even the PDP laban, pinaglalaban po ang federalism. But will that happen during the term of Mr. Marcos? Never sapagkat sila mismo sa Ilocos Norte mga kababayan. That is their territory, whether you like it or not. Hindi mo na maaagaw sa mga Marcos yan. Bumabaho kayo. Papuntang Cagayan. Tignan nun ninyo mga kababayan. Sino po ang mga namamahala sa mga bayan-bayan dyan sa Tugigaraw, sa Cagayan po ngayon? Pamilya Pamilya Beth Paipon, please send to me the names of yung mga bayan-bayan dyan sa Cagayan na ang namamahala po ay mag-asawa. Can you imagine? Mayor, vice mayor mag-asawa running a municipality, running a city. Grabe na ang nangyayari. So it's no longer Dilawan, mga kababayan at mga Marcos at mga Reds. Labanan na ito ng mga politiko. Lahat maniwala kayo, there is no such thing as majority party dito po sa Kongreso ngayon. Each congressman has its own vested interest. At makikita natin yan sa susunod na mga araw. Paglipas po ng mga panahon, lilitaw po ang mga tunay na mukha at hangarin ng mga kongresista po natin na nandyan po sa Kongreso, meaning to say, Senado at Kongreso. Ito ang nakuha natin legacy. Nobody ever thought of really working hard para mapanatili po natin yung katatagan ng ating bansa run by a political leader na hindi po divided po ang attention ng taong bayan. Ngayon, sino po para kay Marcos? Sino po para kay Sara Duterte? Sino po ang sino pa ba yung mga marami pong lilitaw po ngayon? Sino po ang para kay Robin Padilla? Sino po ang para kay Cayetano? Peter Alan Cayetano. My friends, mga kababayan, hindi ko po inaagaw po ang paghanga ng taong bayan sa ating naging presidente ng Republika ng Pilipinas, si President Fidel Valdez Ramos. Sa totoo lamang po, napakarami po ang kanyang mga nagawa. First of all, he shared the power during the EDSA Revolution. Kung hindi po dahil sa kanya, baka hindi po natin napatalsik, hindi po lumayas sa Pilipinas si Mr. Marcos. Pinsan po ni Mr. Ramos. At naging matatag po si Mr. Ramos even after the EDSA Revolution. Naging presidente, after his presidency, hindi na po siya nakialam. Hanggang sa Yumao. Unlike his partner, Mr. Juan Ponce Enrile, malipat-lipat po ng kulay.
Hindi ko maintindihan mga kababayan. Ito po ang exact model ng isang balimbing na politiko. Kalaban po niya mga Marcoses noong panahon na lumalaban po ang taong bayan laban sa mga Marcoses. And he joined Fidel Valdez Ramos, or they joined together to fight for democracy, to fight for the freedom of the Filipino people. Pero nung matapos po ang EDSA Revolution, naging presidente na po ang Pangulong Cory Aquino. 2 taon pa lamang ho nakakalipas o wala pang 2 taon. Johnny Enrile was plotting coup after coup against the president already sa pamagitan ni Gringo Honasan. You know that's history ho mga kababayan. Fidel Valdez Ramos was the defender of the freedom that we had at that time. Kasama po si Tita Pori. That's history. And there is an attempt to revise that. I don't know. Mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Marami po tayong dapat pangkainin. Marami po tayong dapat pag-aralan at pag-usapan. Huwag po tayo magkakasya because we have now a president elected by 31 million Filipinos. Ibibigay na lamang po natin ang total trust and pag-asa sa kanya. Walang problema ho yun. Ang akin lamang ho, tama po ba ang ginagawa po natin pare-pareho? Ito po ba talaga ang direksyon ng ating bansa sa ngayon? Do we want this really for the Philippines? For the Filipino people? Yung pagbubuwis na naman po sa ating mga kababayan. Binito ho ng Pangulong Marcos ang panukala na wag nang buwisan yung allowance ng ating mga frontliners. Bakit po binito ho? Bakit ayaw pong ibigay ng buong-buo ang allowances nila? Bakit? Napagtrabahuhan na po yan. Matagal nang nakabinbin, matagal nang hindi binibigay sa kanila. Yung delay man lamang ho. Ibawasan na ho yung kanilang mababawas sa kanilang allowances, matutuwa na po yung ating mga frontliners. After all, they saved the Philippines from the disease. Hindi ba natin may bigay sa kanila, Mr. President? Again, tulad po ng vape. Bakit po ibang ginabalanse ho natin ang desisyon. Kalusugan versus tax. The vape, ayaw nang baguhin po ng Pangulong Marcos. Ayaw na. Ayaw niyang i-veto eh. So naglapso. Ngayon, meron ng batas. Matuwang-tuwa ho mga kabataan. Vape dito, vape po doon. Hindi na po inaalita na sila'y magkasakit. Simple lamang ho. Dahil kumikita po ang ating pamahalaan sa pamamagitan po ng buwis. Paano na lamang po sana, Mr. President, bayaran na lamang po ninyo. Yung hindi po ninyo nababayarang estate tax, that would be very, very helpful for the Filipino people. That would also encourage other Filipinos to pay their taxes, Mr. President. Hindi katulad po ngayon. Nagbabantulad po sila magbayad ng buwis sapagkat ang kanilang presidente ay hindi po nagbabayad pa ng kanyang buwis. Conrado Brotonel is watching. Good evening, sir. Nerly Escalante. Nagpasalamat na ako kay Nerly na hindi ko pa natitikman yung nasa freezer pa po. Oh, pero nakita ko na yung laman kanya. Thank you very much. Oh. Yung reset ay nako hindi ko pa tinikman pero naglalaway na ako. Bukas matitikman ko na yan. Nagpahinga muna si Tata Ben. Okay? Patas Balita is watching. Good evening. Rachi Boom, bring back the 60-40 equation.
of the foreign investors. Ito, wala na ho eh. Ratchibum, ito yung sinasabi ko. Wala na yung 60-40. 100% kaya tuwang-tuwa mga in-check na komunista na nandito na ho sa Pilipinas. They own the land 100% courtesy of our government. Tingnan mo ninyo kung sino na ngayon ang nagme-may-ari ho ng mga prime lots dito sa Pilipinas. Sino ang nagme-may-ari ng mga sinusunog nilang mga bahay ng ating mga kababayan na mahihirap? Sino ang papalit ho sa kanila? Walang housing program ng ating gobyerno. Nakikita ninyo mga kababayan natin, nakatira po sa ilalim po ng tulay. Ayun talaga ho mga kababayan kung titignan mo natin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Bakit hindi po matignan ito ng mga local government units, national government people? Felisa Malibiran is watching. Good evening po, Ma'am Felisa. Good evening. Sir Ben, Miss Universe, good evening. PSC family, mga taga-subaybay. Sabi po ni Ma'am Felisa. Dali Vidal, magandang gabi po, Sir Ben. Kasama po namin sila, Ma'am Dali, kahapon. Talagang hirap na hirap po yung mag-asawa. Pero tuwan-tuwa po si Jam. Tuwan-tuwa si Jam. Maraming nakakain. Magandang gabi po, Sir Ben, Ma'am Lynn, and to all viewers of Your Honor, please. Dali Vidal. Elisa Malibiran, nakakalungkot po, Sir Ben. So alarming po yung mga given situation na sinasabi po ninyo. I'm trying to make you aware of what is really happening in the country today. Masakit po sa kalooban ko na sabihin po mga ito. Bakit sasabihin na naman po mga kababayan natin, hindi ka kasi makabarkos eh. Dilawan ka eh. Kaya hindi mo dilaw. Hindi po. Si Tata Ben, hindi na po ito partidista. Tapos na ho ang eleksyon eh. Ang sinasabi ko lamang ho, yung katotohanan, tingnan mo ninyo. So we have the president now. Marcos is the president. Kalaban ho ito sa politika ng nakaraan. Medyo nawawala nga po yung mga other listeners po natin dito because they cannot accept the fact that Ben Paipon was against their candidate, which was Bongbong Marcos. Pero unti-unti naman po sila bumabalik. But unfortunately, for us today, hindi po maalis na we have to fight for what is right. Kung ano po yung tama na mangyayari. Take a look and observe, mga kababayan. Because Marcos wants to make the impression na talagang priority po niya ang agrikultura. Agrikultura. Diba? Inako niya po ito. That is the only department that has no bagong sekretaryo. Because inamin po niya, matindi po ang nangyayari dito. Ako muna ang mamamahala ho dito. And we are giving him the benefit of the doubt. Pero nakita po niya, ang smuggling po ay nagpapatuloy. At wala siyang ginagawa. Tama po ba ito? Hindi niya pinapalitan yung mga nasa under the Department of Agriculture. Yung Bureau of Animal Industry, Bureau of Plant Industry, Bureau of Fisheries. Ito po yung mga pangunahing ahensya ng ating pamahalaan na tumutugay-gay kung merong smuggling o wala. Meron. Malaki. Rampant. O anong gagawin po ng isang presidente kung ganito ang nangyayari sa kanyang bansa? Hindi na kumikita yung mga magsasaka sapagkat unang-una, smuggling is happening right in the very noses
of the Philippine government officials. Nakikita ho ninyo. Nangyayari ho dito sa atin. Pero hindi po sinasawata. Tama? Hindi po sinasawata. Ngayon, siya na po ang namamahala. Hindi pa ba niya nakikita ito? Bakit hindi pa po niya papalitan o pinapalitan yung mga nandyan sa Department of Agriculture? Isang kongresista who happens to be the minority floor leader in Congress has this to say. Sabi po ni Congressman Marcelino Libanan, who is representing the minority group of the Congress of the Philippines today, ang sabi niya, the local livestock industry, the farmers and fisher folk, the local producers, including some legislators, are expecting change in policy in the Department of Agriculture. Not, ito ang sinabi po ni Libanan, not continuity of inutility. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Pagpapatuloy po ang masamang gawa o kawalan ng magawa para ituwid ito. Kanya, continuity of inutility. Malungkot po ito, mga kababayan. We can neither allow, pagpapatuloy po ni Libanan, we can neither allow the remnants of the previous DA leadership to forfeit the people's chance for a better and more robust agriculture. Meron tayong opportunity, pagkakataon na gumanda ang buhay ng mga magsasaka. The President, sabi po ni Libanan, should fire these executive officials of the Department of Agriculture. The President should fire them before we agree to increasing the DA budget. Gusto nang taasan ang budget ng Department of Agriculture without touching those people who have been running, smuggling in the country, importation in the country that led to the almost death of farmers, mga kababayan. Kita na po ninyo. Sa ngayon, tignan ho ninyo. Halos wala nang kinikita mga nasa agrikultura ho natin. Matakin ho ninyo. Itlog. Bukod sa lumiit, lumaki po ang presyo. Yung pinakamaliit na itlog ay 8 piso na ho. Bumili po kami kanina ng pork. Asim. Gusto kong humigop po sana ng mainit-init na sabaw ng sinigang na baboy. Pero nakabili naman. But how much? Per kilo. 380 pesos per kilo. Umabot po ng 460 sapagkat sumobra po sa kilo yung nabili po na. Kasi we had to share also the blessing. I wonder, marami na po sa mga kababayan natin ang hindi na po makakatikim ng sinabawang sinigang na baboy o kayang nilagang baboy. Because it's very prohibitive already. But this is part of agriculture, mga kababayan. Diba? O anong ginagawa ng ating Pangulo ngayon? Meron na po bang ginagawang pag-aaral? Paano i-advance ang welfare ng ating po mga magsasaka? Magpapatawag po kaya ng pagkikipagpulong sa mga stakeholders, especially those in the private sector who are affected by this rampant smuggling and importation of agricultural products?
o papaboran din po niya ang mga negosyante kasama ng kanyang mga opisyales baka nagpapakasasaw sa dugo at pawis ng ating mga magsasaka. Jesus Christ. Rachibu Menjola, while those people are still in power, the Philippines has got no hope. You know who they are. So Filipinos, use your brain power. Kat Balmes, watching, apo ko na ito eh. Magandang gabi sa inyo. Rachibum, the Philippines has got more hope if you will not get rid of the dynasties. Ito na yung sinasabi ho natin kanina, puro dynasty na ho. Pinaghahatian na po ang Pilipinas. And we are going into that, mga kababayan, in due time, Huwag na ho kayo maghintay pa po ng 10 taon, dekada, hindi na po. Nangyayari na po ang paghahati na po ng Pilipinas. There will come a time, and very, very soon, ang kikilalanin na lamang po mga leader kung sino po yung namamahala sa isang rehiyon, yung namamahala sa isang probinsya, yung namamahala sa isang lungsod. Baka ang national government officials po natin, baka pabawasan po ang kanilang mga kapangyarihan. I don't know. But this will happen. This is going to happen because it is happening now. Now, a 9 coup d'etat, ang ginawa ni na Marcos labang kay Cory para guluhin ang pamamahala niya ayon kay Ramos. Hindi po yung mga Marcoses po ito ang gumawa ho nito. Yung kasama po niya si Mr. Juan Ponce Enrile, mga bata ho ni Enrile ang gulo kay Cory Aquino nung siya po ay naging presidente ng Pilipinas. Of course, siguro, udyok po ito ng mga Marcoses. Hindi natin malaman ho kanino ho si Mr. Enrile ho nung araw. And that is the kind of, kind of Filipino na kasama-sama ho natin sa ating pamahalaan. There are so many Juan Ponce Enrile mga kababayan. I'm sorry nagiging modelo tuloy po siya. He is from Cagayan, but I'm from Cagayan. I should be protecting him too. But he needs no protection because he knows what he's doing daw po And probably, pagka nalaman po niyang tinutulig sa niya at tinutulig sa po natin siya, baka magagalit pa nga po sa atin. At so, okay lang Sapagkat hindi ko maintindihan. Bakit nandun na naman po siya? Under the saya of Mr. Marcos. Ito lamang po ang government official po natin. Panahon ni Marcos po siya. Panahon ni Cory po siya. Panahon ni Ramos po siya. Panahon ni Era po siya. Panahon po si Gloria po siya. At ngayon, Ninoy Aquino, nasa poder po siya ni Ninoy Aquino. He is very napakagaling. Panahon ni Mr. Marcos, nandun po siya ulit. Samantalang kinalaban po niya ito. Siya po ang isa sa mga dahilan kung bakit lumayas sa Pilipinas at namatay sa ibang bansa si Mr. Marcos. Because of Enrile. O ngayon, magkasundo sila ng anak ng diktador ng Republika ng Pilipinas. What do you make of that? Angelica Paz is watching. Good evening, Ma'am Angelica. Happy Tuesday po to all and more power to BSC. Sir Ben Paipon, Your Honor, please, Ma'am Lynn, Miss Universe. God bless us all and stay safe po always. We will do that, Ma'am Angelica. Thank you very much. Kabahagi po si Ma'am Angelica sa pagsisikap po natin na maayos ang mga papeles ng Broad Streamcast Communicators. Is doing so much
for our broad streamcast communicators. Ma'am Angelica, thank you very much. At pinaabot ko rin sa inyo ang pasasalamat ni Ma'am Jean Salaw. Because she's very thankful sa mga ginagawa po natin sa ating broad streamcast communicators. In due time, aani din po tayo. Di ba? Okay? Ayos? Ayos yan. Magmi-meeting tayo this coming Saturday. Yung mga practitioners, yung mga broadcasters po natin sa broad streamcast communicators will have a meeting on Saturday alas 2 ng hapon sa bahay ni Ma'am Lilian. Okay? Elisa Malibiran, that will be great kung babayaran niya yung 203 billion pesos na estate tax para maging good example siya sa mga mamamayang Pilipino. As a matter of fact, sabi nga, Ma'am Felisa, sabi nga po ng iba, walang moral ascendancy po si Mr. Marcos to lead the country kung ayaw niya magbayad ng kanyang sarang buwis. Ang masakit po dito, nakahanap po siya ng tagapagtanggol pa, no? In the person of this Department of Justice Secretary, Boying Remulla. Anong sabi po ni Boying doon sa mga yung babayaran po ng mga Marcoses? Galing po daw sa biased assessment Biased assessment. Ibig sabihin, hindi tama ang computation ng buwis na dapat bayaran ng mga Marcoses sa mga pag-aari na iniwanan sa kanila ng kanilang ama who was involved in ill-gotten wealth. Ang sabi po ni DOJ Secretary, bias daw po yung assessment. Tell that to the Marines, or better, Mr. DOJ Secretary, tell that to the Supreme Court because aprobado ng Korte Suprema yan. Ngayon, tutuligsain mo. Biased ka mo. Pinagmulan ng assessment, ng computation. Tell that to the Supreme Court. Do you have the nerve to say that? Final and executory ang desisyon at judgment ng Korte Suprema. Here you are telling us, bias ang computation. Mahiya-hiya ka naman sa sarili mo. Kung ipagtatanggol mo lang naman po si Mr. Marcos, find other issues na pwede mong ipagtanggol. Pero not a final and executory judgment rendered by no less than the Supreme Court. Tutuligsain mo ang judgment ng Supreme Court, Mr. DOJ Secretary. Mercy Kuya Ben, kawawa naman po si Sir Willie Espiritu. Nakapost sa FB na dengue daw po siya. 2 weeks na po sa hospital. Really? Kailan po ito? Nasa hospital ba si Willie? My goodness, magpagaling ka pa rin. Magpagaling ka. But if this is one reason why you do not answer calls from us, hindi ko po alam. Pero we've been trying to reach Karen Willie Espiritu because of all this. Yung mga kailangan natin sa ating BSC, hindi po siya sumasagot Pero only now na natatapos na natin itong trabaho para sa BSC. Natingge pala ito si Karen Willie. And he is already in the hospital. He has been in the hospital for so many weeks. Pero bakit yung tinatawagan natin ang pamilya po niya? Hindi rin po sila sumasagot. Bakit po ganun? Hindi ko maintindihan, Padre, pero magpagaling ka. Sana magpagaling ka at makasama ka muli dito sa ating platform. Kaya pala, hindi ko na monitor ang programa mo. Elisa Malibiran, sobrang miserable ang ginagawa sa ating mga kababayan. Samantalang binigyan ng 100% para magkaroon ng lupa sa ating bansa. 100% for foreigners who make money in the country. Masakit to sa akin dito. Ito mga kababayan, yung mga foreigners, dito na mamamalagi.
Kasi kung makabili ka ng lupa, sa iyo na, di taga rito ka na. Oh, kung gusto mong lumayas, pwede kang lumayas. Pero pagbalik mo, iyo pa rin yan. Wala hong ibang makakakuha sa lupa mo. Kasi iyo na yan eh. Di ba? Ganyan po ang ginawa po nila sa mga inchik dito. And yung mga pinapasok ko dito ng mga pastillas gang, ayan nakatira ho dyan sa Binondo ho, mga kababayan. Dyan sa Paranaque, marami na po dyan. Nakuha po yung mga apartments para sa mga Pilipino. Tignan ninyo, mga Pilipino ngayon, nandyan po sa squatters area na naman. Nandyan po sa mga danger zones. Yan po ang mga Pilipino ngayon. Naiitsipwera ho sila sapagkat mas mahalaga nila mga komunistang inchik ho dito sa Pilipinas. Yung komunistang Pilipino, pinapatay ng mga sundalo natin. Pero yung komunistang inchik na nang-aagaw na po ng mga ari-arian ng mga Pilipino, pinayagan po ng ating gobyerno, inaaruga ng ating mga militar. Kasi marami po silang pera eh. Rachibo Menjola, wala ng pag-asa ang Pilipinas. Sa admin na iyan, itinutuloy lang ang Marcos Sr. at Digong legacy. That's what we feel now as Filipinos. Malaki pa rin siguro makikikpak sa agrikultura, kaya kinuha ni Junior yan. I do not want to speculate, but ano po bang problema ho sa mga magsasaka? Simple lang naman. Kayang-kaya po ng ating pamahalaan kung talagang tutusin. Ayaw lang eh. Bakit? Patubig ho. Kinakapos po ba tayo ng tubig ho dito sa Pilipinas? Napapalibutan ho tayo ng tubig dito. O anong ginagawa ng National Irrigation Administration? Subukan po niyo tingnan ang records ng NIA. Napakarami pong mga ipinauutang ho dyan. Loans coming from different government agencies or even banks para sa patubig sa agrikultura. Nangyayari po ba? Meron na po bang mga naisasagawa ho ng NIA? Hindi ko nga po alam kung sino po ang NIA administrator ho ngayon. Sino ba ito? Benny Antiporda po ba? Para nakita ko yung retrato niya na lumabas po sa isang news item. Benny, kaibigan, ikaw na ba ang administrador ng National Irrigation Administration? Ayaw kong manghusga po, pero the money is there. As in the Department of Agriculture, ang pera ho ay nandiyan. Malaking pera po, malaking budget po yan. Pero ito po ba nagagamit po para pagpapaunlad sa kapakanan ng mga magsasaka, pagpapaunlad ho sa supply ng bigas, mga pagkain na kailangan ng mga Pilipino. Ito po ba napupunta ho dyan? I doubt ito. Laila Garalde is watching. Good evening. Laila Garalde. Mel, for my own opinion, one of the ways for our government to save money is to reduce the salaries of the president, cabinet members, senators, and congressmen. Mel, hindi na po dapat ibaba pa yung mga sweldo nila. Minuscule yun eh. Ang totoo niyan, pwede na ho silang hindi tumanggap ng kanilang sweldo. You know why? Intelligence fund of the president alone is in the billions of pesos. Maniwala kayo sa hindi. Ibinibigay po yan. Yan ang pork barrel ho na ipinagkakaloob sa presidente ng Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Will the president say no? Will the president deny this? Hindi na niya kailangan ng sweldo ho dito, mga kababayan. It is given to him in another form by the Congress of the Republic of the Philippines. Sorry, Mel, Pero ito po nakikita ho natin. The other government agencies,
Yung mga secretaries ho, kahit hindi na po sumweldo, maliban lamang kay Erwin Tulfo, dahil hindi po magnanakaw ho yan. Oh, kasi ho, sanay po sa public service po ang mga yan. O inaayos po niya ngayon ang listahan po ng mga dapat tumanggap dyan po sa DSWD. Yan po si Erwin Tulfo. Yan po si Rafi Tulfo ho. Ha? Ano man po ang mga derogatory remarks against them before. Ngayon po nakita ho natin, iba po ang mga Tulfo sa ngayon. I am not a fan of them. Pero nakikita ko ho. Nakikita ko po ang kanilang pagtulong sa ating po mga kababayan. Yan ang mga paswelduhan po ninyo. Dahil gumaganap po sa kanilang mga tungkulin. Oh. Pero itong mga presidente ho natin, mga kongresista ho natin, ang lalaki ng pork barrel. Paniwala po ba kayo? Wala ng pork barrel ngayon? Napupunta ho ang pera ng bayan sa kanila. Sa kanilang mga bulsa ho, mga kababayan ko. Pasensya na ako kayo. I'm talking like this. Pero what can we do? Ito po ang kalakaran ho sa Kongreso. Saan ka pa nakakita ngayon? Ang minority ho eh. Ang majority po ang pumipili. Nabuti na lamang sa Senado, hindi pa. Dadalawa lamang po yung mga minority po doon. Coco Pimentel and Raisa Ontiveros. Pero dito sa Kongreso, bueno, nagpapakita naman po ng impartiality ho. Ito si Mr. Libanan, tumutuligsa naman ho. Pero sa kalaunan ho, kakampi ho ng mga majority po yan. Kaya siya, sabi po ni Felisa Malibiran, kaya siya ang kubuhan ng DA at palalakihin ang budget. Oo naman. Oo, diba? Pero ano po ngayon yung nasa kanyang utak ho ng mga pulisiya para pagandahin po yung serbisyo ng Department of Agriculture? Is there any? Meron na po ba kayong nadinig? Oh? Meron na po bang konkreto na solusyon ng Pangulong Marcos sa agrikultura na hindi po papaboran ang kanyang sarili at ang mga negosyante na involved already into smuggling? Meron na po bang pinahuling smuggler ho? Meron na po bang pinahuling kakampi ho ng smuggler ho? Bakit dumami po ang smuggling? Imposibleng gawa po ng janitor po ng DA yan, mga kababayan. Kakampi ho ni DA Secretary William Dar nung siya po ay nandyan pa sa Department of Agriculture. Pero kinuha na po ni Mr. Marcos. Patuloy pa rin po ang smuggling ho. Naputol po ba? Hindi naman po naputol eh. So sa madalit sabi po, tumatanggap na po ba ang ating Pangulo? But that remains to be seen. I'm not saying na tumatanggap po siya sa mga smugglers po. Pero bakit hindi pa niya magalaw-galaw ang mga smugglers? Samantalang matagal nang nag-ooperate yan. Kilala po ng mga intelligence community. Kilala po ng Department of Agriculture. May listahan po sila eh. Hindi po alam ni Mr. Marcos. Mag-resign na lamang po siya kung hindi niya po alam yan. Kasi hindi po niya malulutas ang problema ng Department of Agriculture, ng agrikultura, kung hindi po niya alam yan. Diba? Ratchibom, baka magalit si Inday pag pinalitan yung mga tao ni Daddy sa gobyerno. Bisoted sir. Ratchibom Menjola. In the guise of, unification. Yan ang kay Bongbong Marcos ho. Unity tayo. Kaya pinagsama-sama po niya. Ang kunwari, galing kay Ninoy Aquino, galing kay Digong, galing po kay Gloria, galing... Panginoon ko po, pero ang mga kinuha naman po niya may kanya-kanyang issue. Oh my goodness, huh? Rachibo Menjola, utos po ni Marcos. Mel, the Filipino wants to be in the government, not to serve the Filipino people
but for the protection of their business, whether illegal or legal, and above all, the big salary. Hindi big salary ito, Mel. Hindi, wala na yung sweldo eh. Yung sweldo ng presidente, how much is that? 100,000, 200,000 a month? That's peanuts. Eh kung kakampi mo yung smuggler ho eh, bigyan ka lang ng isang container dyan na punong-puno ng sibuyas, eh magkano na yan? Million na yan. Oh, million. Smuggler pa lang ho yan. Eh gaano karami po ang mga container vans na dumarating po dito sa Bureau of Customs po. Container van para sa mga onion, sibuyas. Container van para sa mga bawang. Container van para sa repolyo. Container van. Lahat na ho ng kailangan po ng Pilipino ho, imported na at malayang nakakapasok sa ating bansa ho, courtesy of these smugglers and their kakuntsaba ho sa Department of Agriculture. This is the truth. Ito po yung nangyayari ho. Otherwise, meron po bang smuggling kung hindi po kakuntsaba ang mga government officials ho natin? The Bureau of Customs. Wala, malinis po ba ang Bureau of Customs ho sa smuggling? Come on. You must be kidding yourself. So, if you believe that the Bureau of Customs is not involved in smuggling, corruption, my goodness. Ratchibum. Kaya hindi mamamatay-batay si Enrile sa sobrang pagkakabalimbing. Dying would be too good for him. Ratchibum Mendiola. Oh. Ang kinukuha kasi ng ating Panginoong Diyos mga mababait. Iniiwanan po yung mga masasama. Manong Ambil, magandang gabi po. This is my brother from Calayan, Cagayan. Abangan nun ninyo sila Manang Aso. They are on their way. Oh? Umalis na ho dito sa Metro Manila, papuntang Dawag. Marcos will not pay the 203 billion na utang. Ratchibum Mendiola. At bakit? Kasi powerful na siya eh. He is the president already. Ang tanong lamang ko dito meron ba siyang moral ascendancy ngayon? Na sumingil ng karagdagang buwis sa kanyang mga mamamayan kung siya mismo ay hindi nagbabayad ng buwis? That is the question today. Jolene Mayers. Hi from New York. Hi Lillian. Oy, mga kaibigan ni Lillian siguro ito. Jolene Mayers. Balik na kayo sa Manila. Approve. Good evening po. Sana i-like and share, i-follow po ninyo ang ating page. Ito yung Broad Streamcast Communicators. Sana ma-follow po ninyo para mapapanood po ng marami po sa ating mga kabayan. Ratchibum Mendiola, sip-sip ang Boeing. Ay, nako talaga. Ewan ko, mga kababayan. Ang sabi po ni Boyeng kasi dun sa assessment po ng korte. Korte ito eh. It reached the Supreme Court and the Supreme Court made the final decision. Final and executory. And then, sasabihin ni Boyeng Remulla, who happens to be the Secretary of the Department of Justice. Ang sabi po niya, biased. Hindi tama. Simply saying, hindi tama ang ginawa ng Korte Supreme. Who is she to tell that? My goodness. But they are in power. Aurora Estorba Espiritu is watching. Ma'am Aurora Estorba Espiritu is watching. Good evening. Mercy Ong, nang hihingi po siya ng pray na makaka-recover po siya. Makaka-recover po yan si Parin Willie. Makaka-recover po yan. Mabuti pa po siya. Mabuti pa po sa inyo. Nakakapag-communicate po si Parin Willie.
Okay? Sa akin dito, hindi pa nakakapag-communicate. Rachibo Menjola, Boeing was insulting the intelligence of the people who computed the Marcoses' debts. So what else is new? Because they are in power, they can do that. They can change history as a matter of fact. Di ba? At ginagawa na po nila yan. Oh, sa pamamagitan po ng kanyang kapatid naman, si Mrs. Madam Amy Marcos. Lilian Gabriel is watching. Good evening, Ma'am Lilian. Antonio Salaw is watching, Ma'am Jean. Magandang gabi po. Pray for Willie Espiritu daw. Kasi meron siyang dengue po ngayon. Okay? Ayan. Rachibo Menjola. Kasalanan lahat ni Digong kung bakit maraming in-check na komunista dyan na pinoprotektahan ng mga authorities. They are being protected by the Philippine authorities. Samantalang kinakapture na po ng mga in-check ang West Philippine Sea. Pag-aari po natin yan. Can you imagine that, mga kababayan? The irony of friendship. Sabi ng China, oy, kaibigan tayo, ha? Kaibigan tayo dito pala sa tabi ko, dito, ha? O, pag-alis mo, oy, pare, may bigyan, mamaya, ha? Pag hindi ko pabaunan niyo ito, uuwi siya, ha? Ayan. Kaibigan natin siya, kaibigan. Digong naman, hindi ko alam kung tinatanggap ko itong biyaya galing sa China. Pero sa tingin ko, ha? Hindi naman po pwedeng hindi tumanggap po yan. Ibigay naman po yan, di ba? Hindi naman lagay. Bigay. Ay, nako talaga. Ay, nako. June Bornazal is watching. Kumusta ang Kabikulan, my friend? June. Ha? Ratchibong. Kaya pala, kinuha ni Junior ang pamamahala ng agrikultura dahil malaki ang budget. Sure, money na. Pero alam ko ninyo mga kababayan, I don't know. Kailangan pa po ba ng mga Marcoses na kumita ng limpak-limpak na salapi? So much has not been collected by the government from the ill-gotten wealth of their father. Hindi po totoo na hindi nila kayang bayaran yung 203 billion pesos. Kung titignan natin ang halaga ng mga ari-arian na naiwanan po ng kanilang ama. And the government knows this. Yung mga involved talaga sa pag-aamol ng kapirahan ng mga Marcos, alam na po nila, pero wala na ho sila dito. At naitsipera na ho sila. They are already in the corner, no? Kasi iba na ho ang namamahala po. Tignan ho ninyo ito mga kababayan. I just remember this. Nilista ko nga, PCGG. Ano sabi ni Marcos? Palalawakin daw po ang power ng PCGG to involve other matters including corruption in the government. Wow! Ha? Palalawakin. Kanya nga po niya siguro tinanggal yung posisyon ni Belica. Ilalagay na po dito sa PCGG. But what will happen after that? Naisip po ba ninyo, mga kababayan, the intention, the real intention, why palalawakin po ang kapangyarihan po ng PCGG para makalimutan na po ng taong bayan na hinahabol specifically, exclusively ng PCGG ang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Remember po, mga kababayan, the PCGG has been created specifically to run after ill-gotten wealth of the Marcoses. Nothing else. Yan lang po. Bakit to ngayon? Dispersal ha? Ginagawa naman pong bobo ang mga Pinoy. Hindi naman po yata bobo ang mga Pilipino, mga kababayan. Para matanggap po yung mga estratehiya na ganyan. I-disperse po nila. I-divert po nila ang atensyon ng taong bayan ngayon. Hindi na po sa Marcos ill-gotten wealth, kung hindi po, kunwari, may corruption dito, may corruption po doon.
meron pong nang-scam dito, may nang-scam po doon. Oh, ay nako mga kababayan ko. Is this right government? Ito po ba ang tama? Ha? Na gobyerno na susuportahan natin ng buong puso. Bakit hindi natin? Ayun. Well, this is, sabi nga po nila, kalimutan na po ninyo ang nakaraan. Huwag na ninyong pag-usapan. Oh? Walang closure po mga kababayan. And when there is no closure, there is no accountability. And when there is no accountability, the next phase will be worse sapagkat gagawa uli ng atarantaduhan. Eh bakit po tayo nagkaroon pa ng batas kung hindi natin pairalin ito sa mga nagkasala? Oh? Kailangan ho natin ng batas so that there will be peace and order in the country. There will be accountability. Meron kang pagdurusahan kung sakaling lumabag ka sa batas. Eh, kalimutan na po natin ang batas. Tanggalin na ho natin ang mga congressman ho natin. Tanggalin na ho natin ang mga senador ho natin kung ayaw na po natin ipairalin ang mga batas. Simple lang ho. Huh? Itingnan ho ninyo nangyayari po ngayon mga kababayan. Dito po sa Kongreso. Sa tingin ho natin ngayon, maganda ho ang samahan ng mga namamahala ngayon dyan. Sa tingin po ba ninyo, walang naiinggit na Senior Deputy Speaker of the House. Oh? Ito si Sandro Marcos, anak ho ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bagito ho sa Kongreso, Senior Deputy Assistant ho. Oh my goodness! Hindi man lang pinahinog muna. Oh, walang iya talaga. Oh, mga kababayan. They are in power. Felisa Malibiran. Dito po sa amin sa Calamba, sabi ni Ma'am Felisa, sa Banyadero, Banyadero, inukupa na ang mga NIA kanal ng mga nakabili ng mga lupa ni Villar. Wala na pong patubig. Di ko po alam kung may pahintulot iyon ng NIA. Ulitin ko po ang message ni Ma'am Felisa Balibiran. Dito po sa amin sa Calamba, sa Banyadero, inukupan na po ang mga NIA kanal, yung patubig, ng mga nakabili ng mga lupa ni Villar. Sa lupa ni Villar. Yung patubigan ho ng NIA. O, di ba? Wala na pong patubig. So wala na hong dumadaloy na tubig sa mga palayan. Di ko alam kung may pahintulot yun ng NIA. Pwede bang walang permiso ho yan? Pero wag ko kayo mag-alala ho. Ma'am Felisa Malibiran. This is one information that invites probe or investigation. Kasi you are talking here of patubig sa ating mga kanayunan. Babatuhin natin sa mga kinaukulan mo ito. Ano bang nangyari po dito sa Banyadero? O, Banyadero, Calamba, Laguna. Malapit ba sa inyo ito, Mel? O, malapit ba sa inyo ito? Alam mo po ba itong Banyadero? May patubigan daw po ng NIA dyan. O, nabili po ng mga Villar siguro yung parte ho ng mga sakahan ng mga magsasaka. Pagkatapos na ibenta ho sa mga mamamayan din po siguro dyan,
Ayun, wala na hong tubig ho sa kanal. So what does this mean? Ito po ba'y agrarian? Ito po ba'y land reform? What? Or land grabbing? Land grabbing. Ha? This invites investigation. At maraming salamat po, Ma'am Felisa Malibiran. Rachibo Menjola, pati toilet paper, yan, bayad ng mga mamamayan. Kaya dapat dyan, walang sweldo. Kasi malakas naman silang mandambong mga halimaw. Nagagalit na si Rachibo. Oh? June Mornasal, Tata Ben, dilaw na dilaw ka po. Ako kakamping din po, pero alam mo, Tata Ben, hindi boto ang tumalo kay Ate Lenny, Attorney Lenny. Ang salarin ay ang SD card ng Smart Magic. Alam mo, wala nang kwenta ngayon ang magreklamo. Bakit? Sunog na ho ang COMELEC. Di ba? Nagkasunog kahapon. Hindi tayo nakapag-programa ho. Kahapon ng umaga. Pero sabi po ng COMELEC, hindi naman daw po nasira yung mga gamit po nila. Dito nakaraang eleksyon. Pero tumagal po yung sunog ng 2 oras ho, mga kababayan. Ang talagang natumbok po ng sunog, yung IT center po ng COMELEC. Kung saan nandun po yung mga itinatago ho ng mga kayamanan sa nakaraang eleksyon. Hindi ko malaman ho, mga kababayan, kung talagang nasunog o hindi nasunog ang mga importanteng mga dokumento at mga materyales ho. And therefore, sabi ko nga po, ay wala na ho. Wala, magreklamo man po tayo. Sasabihin lang ho nila, nasunog na po. June, pasensya ka na, Padre. Wala na tayong magagawa. Magbabalik na ho yung isang commissioner po ng COMELEC na ewan ko po kung may kinalaman po dito sa result ng election. Pero Erwin Garcia is now the COMELEC chairman. Mukhang ibinalik na po ni Mr. Marcos. Kasi dati naman po niyang abogado yan eh. Inilagay ho ni Digong yan. Pero palagay ko, meron na silang usapan. Hindi po ni-renew. Kaya natanggal. Pero ngayon, bumalik ho. Courtesy of the President, Mr. Marcos. So, COMELEC chair siya. Nasunog ho yung IT center ho ng COMELEC. So, wala na ho, magre-reklamo ho dito. Sinasabi po nilang, hindi naman po nasunog, pero tumagal po yung sunog ng 2 oras, mahigit 2 oras. Walang nasunog. Aywan ko lamang po, mga kababayan. Aywan ko talaga. Mel, ang point ko lang, pinapasweldo sila ng taong bayan para ano? Para mangurakot mula sa kaban ng bayan. Of course! That is what they do. That is why there is corruption, ho. Mel, there is corruption. Bakit tayo nagkakanda-kanda hirap po dito? Sapagkat yung budget ho na nanggagaling po sa Kongreso, unang-una, siguro halos kalahati ho yung pinaghahatian po ng mga damuho including that of the President sa pamamagitan po ng yung tinatawag na intelligence fund at mga executive privileges. So, nandyan ho lahat. Yan po ang pork barrel ng Malacanang. May pork barrel din po mga kongresista. Kahit sabihin po nila, wala na ho sila kasi pinagbawal po ng Korte Suprema po yan. Pero nagagawa pa rin po nilang paraan para meron silang pinaghahati-hatian. Ngayon, magpapasweldo, sisweldo sila. Okay sana ho, magsumweldo sila. Pero, alam po ninyo ho, ito si Marcos na lamang ho. Noong panahon po niya, siguro mataas na ho yung $100,000 a month ho ang kanyang sweldo. Pagkalagay na lamang ho natin talagang ganito.
Pero tingnan ho ninyo, nung matapos po ang kanyang panunungkulan, hindi pa natatapos ang kanyang nakikita na ho ng mga ng gobyerno ho natin. Ang limpak-limpak na salapi na hinakot ho niya. Hanggang ngayon. Oh, hanggang ngayon. Ayaw nga lang pag-usapan ho ng kanyang anak ngayon na presidente po natin. Ayaw nang pag-usapan. Let us bury the past. Oh. Let us bury the past. Oh. Pukayin nga ho natin. Oh. Ay, nako talaga. Oh. So, alam mo, yung sweldo, napakaganda ho sana po. Ang lahat ng mga government officials po natin, ay pagyamanin po nila ang kanilang sweldo. At wag ho nilang hangarin na kuhanin, kurakutin, o kaya angkinin ang para sa bayan. That would be the most ideal thing that could ever happen to a country like ours. Well, yan ho ang very ideal. Pero, may sweldo ka na nga. Pagkatapos, kurakot ka pa. Tama po yan. Tama po ba yan? Sa tingin ko, hindi tama talaga eh. Hindi tama eh. Kahit ilipat mo pa sa PCGG ang pag-iimbestiga sa mga kurakot ho, mga kababayan. Do you think the PCGD will accept that? Eh wala ngang nagawa ho yung PAC ni Mr. Bellica po. Puro pakitang tao na may ginagawa. Itong ICC na lamang ho, mga kababayan. Hindi na mapipigil ng ating pamahalaan kahit ano pang sabihin po ng ating Pangulo Marcos. The President does not even know, has no definite decision whether we, the Filipino people or the Philippines, will remain no longer a member of the ICC. Kasi gusto yata yun ng mga legal luminaries po na advisor po ng Pangulong Marcos ngayon. Eh wag na tayong sumama uli sa ICC because of the ongoing investigation against Mr. Duterte ho. Crimes against humanity. Ang sinasabi po nila, nag-iimbestiga naman po tayo dito eh. Ganon? Kailan kayo nag-imbestiga? Nung iniimbestigahan na kayo ng ICC, doon lamang po kayo nag-umpisa. Pero ang dami na libo-libo na sa ating mga kabayan ang namatay, EJ case, extrajudicial killings were never investigated then until the ICC started investigating the Philippines and the President of the Republic of the Philippines. Doon lamang kayo nagkumahog. At ngayon sasabihin, nag-iimbestiga naman po kami. Kaya hindi na po kayo dapat mag-imbestiga pa po dito. Nakapagsalita na po ang ICC. Sinagot na ho yan. Kahit tumiwalag kayo dito sa amin, may kapangyarihan pa po ang organisasyon because the Philippines still belong to the United Nations. Ano? Anong masasabi ninyo dyan? Oh? Mel, okay na ba dyan? Rachibo Medjola, my heart hurts for our kababayans like you, sir. I'm so lucky I got out of there. Bumalik ka na nga dito, Rachibo. Samahan mo kami dito. Huwag kang magtago dyan. No? The work is here in the Philippines. Nandito po sa Pilipinas ang trabaho. Puro drawing lang. Si the junior. I think kailangan po ng experience po for a president to be really effective, to be really effective. Experience and knowledge. Ewan ko ba? Rachibo Menjola. Unity ng mga mandarambong. Ay, nako. Let's not fool ourselves. The lagayan will always be on. Corruption is still number one problem in the country today because government officials, sila po ang pasibudo eh. Sila po eh. Tignan ninyo, kung hindi po mapalitan yung mga Bureau Executive Officials ng DA,
corruption, smuggling, importation will be the name of the game in the Department of Agriculture. And the farmers will remain as they are today. Kaawa-awa. Yes, sir, kasi president na siya. Kaya nga, by hook or by crook, tinanalo siya. Fortunately. Teresa Gatchalian Patenya. Hoy, Tere! Magandang gabi sa iyo. Good evening. And wish you well. Good evening po, Kuya Ben. Stay safe and healthy po. God bless you po. You and your family to, ha? Tere. Good evening. Magandang gabi. Garid nga at tibawa ang mga greed is the word. Ayan. Kuya Ben, nagpamigay si Amy Marcos ng 3K sa Caloocan High. Ang form sa barangay ibinigay. Pinili lang nila ang binigyan. Kaso kinuha nila 500 sa bawat tao. Ay nako, puro katusuhan. Yan ang sabi ni Ma'am Mercy. Ay nabanggit ko na yata ito, Ma'am Mercy. Pangalawa na ito. Galing daw po sa sariling pera ay ang ipinamigay. Kaya may katwiran po yung mga government officials natin ng Caloocan to deduct 500 for themselves. Sila na lamang ba, yung mga tao na lamang po ba ang bibigyan ng pera ni Amy? Kami din po. Ito na nangyayari sa buhay po natin. Mavic Mendoza, Meneses is watching. Good evening, ma'am. Teresa Acosta Javier is also watching. Ma'am Teresa, kumusta na ho kayo dyan? Si Mister, kumusta na? Matagal pa itong laban natin, pero hinahanap na po yung tatlong mga tauhan ni April Grace kasi nakakulong na yung dalawa, si Flory at saka si April. Hinahanap na lamang po ng batas yung mga Fernando, Gilbert at saka Felicitas at ganoon din si Russell Escalante. Nako, kung totoo lang ang mangkukulam, yun ang matagal kong hinahanap ito mangkukulam. Ginawa ko na ulamin ang mga halimaw na yan. Mga mangkukulam sa ating pamahalaan. Ratchibong Arson yan. Yung sa Comelec. Paano magkakasunog sa IT? Talagang well protected yan. At pinatagal ho ng 2 hours ho. More than 2 hours tumagal po ang sunog. At hindi po nagalaw yung mga sinusunog ho nila. Ay, nako talaga, Ratchibong. Walang investigasyon sa sunog na yan sa Comelec. As usual. No investigation. No investigation. Pwede pa mag-imbestiga ang mga firefighters natin dito po sa nangyaring sunog sa Central Market sa Santa Cruz kaninang hapon. May sunog po, 1:00 yata ng hapon. Nangyari pong sunog at maraming mga bahay na naman ang napinsala. Dali Vidal, sinadya po yun para walang ebidensya sa nangyari sa eleksyon sa pagkapanalo ni BBM. Galing talaga nila sa mga kawalangyaan. So this is what people believe. Ito na po ang sinasabi po ng taong bayan. Sabi ni Ratchibong, ang sarap talaga ng buhay ng mga halimaw na yan. Pinagpala sila talaga ni Satanas. Hindi ako nagtatago, sir. Kailangan nandito ako para makatulong dyan. Okay. The place is not really that matters, ha?
kailangan magkatulungan lamang po tayo para gumawa ng tama. At itama po ang mali. Sa anumang paraan, itama po natin ang mali. Huwag natin pabayaan na maghari po ang kamalian. Never again. At huwag natin kalilimutan, huwag natin iitsapuera ang naging karanasan po natin. There will be people who will revise history. But what we know today will remain in our minds. Kahit ano pang sabihin ng mga gustong baguhin ang kasaysayan. Manalig po tayo sa ating Panginoong Diyos. Speaking of in-check, sabi ni Mel Rodelio Militante, issue ang tungkol sa WPS. Bakit ang iba galit na galit sa mga in-check? Bakit hindi natin sisihin ang ating mga ninuno na nagpa-impluwensya sa mga in-check? Hindi lamang sa mga kalakalan, maging sa ibang bagay gaya ng mga pagkain, siomai, siopaw, okoy, mami, pansit, lumpia, chapsuy, lugaw taho. Naglalaro din tayo ng larong Chino, sungka, pagpapalipad ng saringgola, at mahjong. Ginagamit din tayo ng payong, blusang walang manggas, maluluwag na pantalon, kamisa de Chino, porselana, chinelas, bakya, pati ang paggamit ng mga paputok. At higit sa lahat, bumibili naman tayo sa mga hardware na pag-aari ng mga Chino. At labas-pasok naman ang mga Pinoy sa mga SM na pag-aari ng in-check. Di ba nakakatawa lang? Ano pang masasabi ho natin dyan? Di ba? O nga pala, wala na tayong oras na naman. Ano bang masasabi ho natin? Well, this is life, mga kababayan. Ang mahalaga lamang po, we are Filipinos. This is our country. No matter what happens, ipagtanggol po natin ito. Huwag po natin pababayaan, mapasa kamay ng ibang lahi. This is our country and our country alone. Huwag po natin pababayaan na paglaruan ito ng mga banyan. Okay? Ma'am Mercy, thank you very much. Malapit na matapos. Kuya, good night na po. Sa inyo at kay Ma'am Lynn. Hello, Sir Ben and Ma'am Lynn. Good evening po. Sabi ni Teresa Javier. Christina de Mesa is watching. Hi po, Sir Ben. Hi din po. Dapat po kasi di na pinadadaan sa barangay. Binibigyan pa nila kaya ang barangay. Tuwa sila dahil kumikita sila ng walang pagod. Ed Bausa is watching. Oy, late ka na naman, partner. Wala na tayong choice kaya intindihin na lang natin ang ating bansa. Good night, everyone. Mel, wala akong kakampihan na kinakampihan. Kaliwa man o kanan, tama man o mali. Pero hindi natin dapat isisi lahat sa kasalukuyang administrasyon o maging sa ito ay kalabang administrasyon ang mga nangyayari. Karumal-dumal, isisi natin ito sa mga nakalipas na mga administrasyon na nagpabaya at hindi ginawa ng kaukulang aksyon ang problemang kinakarap natin sa kasalukuyan. Tama ka dyan, Mel. Talagang kabit-kabit kasi ito. May pinagmulan. At kahit anong gawin mo natin, may kasalanan ng bawat nakalipas na administrasyon. Hindi po tinigil Pinabayaan ho Ang masakit ho dito. Ngayon at alam natin masama na ang nangyayari at pababayaan pa ng administrasyon ito
Oh, ang nangyayari na, yun na po ang pinakamasama. When you see that a mistake has been done and you do nothing to correct that mistake, that is the greatest fault. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Magpapaalam na po si Tata Ben at tabayanan po ninyo si Mar Rodriguez sa kanyang Bread of Life. Okay? Susunod na po sa loob po ng 30 minutes. Alas 10 hanggang alas 10:30. Our daily bread, our spiritual food. Ben Bipon po, nagsasabi thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody.